Welcome to my channel, Mr. Robot Tebi. Kaibigan, friends, amigo, kapatid. Itong pahayag na to ay batay lamang sa aking pananaliksik. Naihatid ko sa inyo para alam nating lahat na ang pagpapahalaga ay kailangan, lalo na sa ating panahon ngayon na kulang na ang supply ng tubig. Panoorin mo ang videong ito para alam mo. Ang tubig, libre. Subalit walang kasing halaga mabubuhay ang tao sa loob ng mga isang buwan ng walang pagkain, ngunit mamamatay siya sa loob ng mga isang linggo ng walang tubig. Kaya naman sinasabi ng mga eksperto na magdudulot ng matinding tensyon ang papaunting supply ng malinis na tubig sa darating na mga taon. Ayon sa isang ulat ng magazine Time noong 2002, mahigit na 1 bilyon katao sa buong daigdig ang hindi nakaiinom ng malinis na tubig. Iba-iba ang dahilan ng kakapusan sa tubig. Sa Pransya, polusyon ang dahilan at ito ay isang lumalaking problema. Napakarumi ng mga ilog sa Pransya, ang sabi ng Le Figaro. Natunton ng mga siyentipiko na ang ugat ng problemang ito ay ang dumadaloy na tubig na may mataas na konsentrasyon ng nitrate, pangunahin ng nagmula sa mga abunong ginagamit sa pagsasaka. Ang mga ilog sa Pransya ay nagpakawala ng 375,000 tonelada ng nitrate patungo sa Atlantiko noong 1999, halos doble ng dami noong 1985, ang sabi ng babasahin. Ganito rin ang sitwasyon sa Hapon. Upang patuloy na makapag-supply ng pagkain sa bansa, walang mapagpilian ang mga magsasaka kundi ang gumamit ng mga kemikal na abono at pestisidyo matugunan lamang ang pangangailangan ng lipunan, ang sabi ni Yutaka Yon, pinuno ng isang walang patubong organisasyon para sa kaligtasan ng sakahan. Nagparumi ito sa tubig sa ilalim ng lupa, na tinukoy ng IHT Asahi Shimbun ng Tokyo na, isang pangunahing problema sa buong Hapon. Sa Mexico, 35% ng mga karamdaman ay nag-ugat sa mga salik na may kinalaman sa kapaligiran, ang ulat ng pahayagang reforma. Bukod dito, isiniwalat ng isang pag-aaral na isinagawa ng Kalihim ng Kalusugan na, isa sa bawat 4 na naninirahan ay walang imburnal, mahigit sa 8 milyon ang kumukuha ng kanilang tubig sa mga balon, ilog, lawa, o mga batis. At mahigit sa 1 milyon ang nakakakuha ng tubig mula sa mga truck na may tangke. Hindi nakapagtataka na 70% ng mga kaso ng pagtatae sa Mexico ay sanhi ng maruming tubig. Hindi lamang mainit na sikat ng araw, puting buhangin, at asol na dagat ang iniaalok ng mga dalampasigan ng Rio, ang sabi ng magazine Veja sa Brazil. Taglay rin ng mga ito ang matataas na antas ng bakterya mula sa dumi ng mga tao at hayop, gayon din ang mga natapong langis paminsan-minsan. Dahil ito sa duming nanggagaling sa mahigit na 50% ng mga imburnal sa Brazil na hindi nalilinis bago tuwirang umagos patungo sa mga ilog, lawa, at sa karagatan. Nagbubunga ito ng malubhang kakapusan sa malinis na tubig. Napakarumi na ng mga ilog sa palibot ng pinakamalaking lungsod sa Brazil, ang Sao Paulo. Anupat ang maiinom na tubig ay inihahatid pa roon mula sa layong 100 kilometro, sa kabilang panig naman ng globo. Ang prosesong tinatawag na salinization, pag-alat ng lupa, ang pangunahing dahilan ng kakapusan sa tubig sa Australia. Sa loob ng maraming dekada, hinimok ang mga may-ari ng lupa na hawanin ang kanilang lupain upang bigyang daan ang pagtatanim. Dahil sa kakaunti na lamang ang mga punong kahoy at mga palumpong na sumisipsip ng tubig sa ilalim ng lupa, ang antas ng tubig na ito ay nagsimulang tumaas, anupat kasabay nitong lumitaw ang libu-libong tonelada ng asin mula sa ilalim ng lupa. Mga 2.5 milyong ektarya ng lupain ang naapektuhan na ng pag-alat ng lupa, ang sabi ng Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, CSIRO, ng Australia. Ang malaking bahagi nito ay ang pinakamabungang mga sakahan sa Australia. Naniniwala ang ilan na kung naging mas interesado lamang ang mga mambabatas sa Australia sa kapakanan ng publiko kaysa sa kikitain, naiwasan sana ang mga problemang dulot ng pag-alat ng lupa.
Noon pa mang 1917 ay ipinabatid na sa gobyerno na lalo nang malaki ang posibilidad na umalat ang lupa sa Wheatbelt, ang sabi ni Hugo Beckel ng Edith Cowan University sa Perth, sa Australia. Malawakang ibinalita noong dekada ng 1920 ang epekto ng paghahawan sa pag-alat ng mga ilog, at ang epekto nito sa pagtaas ng antas ng tubig sa ilalim ng lupa ay kinilala ng Agricultural Department noong dekada ng 1930. Noong 1950, isang malawakang pag-aaral ang isinagawa ng CSIRO para sa gobyerno ng Australia, subalit paulit-ulit na ipinagwalang bahala ng mga gobyerno ang mga babalang ito, ano pat itinuring na may pagtatangi ang mga siyentipiko. Maraming salamat sa panonood, sana ay may natutunan kayo. At huwag kalimotang i-like, i-share, comment at pindutin ang notification para ma-update kayo sa susunod kong video. Paki-subscribe na rin. Magandang araw, gabi sa ating lahat, dito lang yan kay Mr. Robot Tebi.